Sa mga mahilig bumili ng mamahaling items online, mag-ingat kayo sa mga kausap nyo or ka-meet up nyo. Baka magaya kayo sa mga taong involved dito sa viral video na to. So, nangyari to sa Lala Garden kung saan nag-meet up itong dalawang tao na involved. So, si ate girl na naka-orange at si ate girl na naka-pink, kasama nila yung mga asawa nila. At nag-meet up sila dito sa Lala Garden, parang malaki siyang coffee shop sa Pampanga. Dahil bibili ng iPhone 15 yung babaeng naka-orange. And yung girl naman, kasama yung asawa niya na naka-jacket, yung binatok-batukan sa video, sila yung napagkamalan na scammer. Hindi ko na ipi-play yung full video nito dahil medyo mapisikal yung nangyari sa dalawang parties involved. Baka tayo ay magkaroon ng red flag kay Facebook kapag i-play natin yung buong pangyayari. Pero i-search na lang online yung Lala Garden issue or Lala Garden incident kung gusto nyong mapanood yung full video neto. Pero in fairness dito kay ating naka-pink, yung napagkamalan na scammer, pinupuri siya ng mga netizens dahil hindi daw talaga siya pumapatol. Very kalmado lang siya sa mga nangyayari even though grabe yung suntok, grabe yung sabunot sa kanya nitong babaeng naka-orange. Siyempre, ikaw ba naman yung ma-scam ng more than 50,000 pesos para sa iPhone 15 Pro Max? Sabi sa mga comments, very demure daw itong si ate girl na naka-pink na napagkamala na scammer. So, kino-comment siya ng mga netizens ngayon. Pero in the end, sad to say, both parties, si ate girl na naka-pink at naka-orange, pareho silang na-scam or pareho silang biktima dito sa nangyari na to. Not exactly sure kung ano talaga yung nangyari or paano nangyayari yung mga ganitong klaseng scams even though meet up na yung nangyari. Kasi usually kapag meet up, malaki ang chance na hindi scam yung kausap nyo dahil willing silang makipag-meet up sa isang public space tulad nga ng Lala Garden. Pero hindi ako makapaniwala na may mga nai-scam pa pala kahit na meet up na ang nangyari. So, ang nangyari daw dito, may kausap yung babaeng naka-orange online na tingin nila makikipag-meet up sa kanila sa Lala Garden. And dinescribe daw nung kausap nila na ang imi-meet up nila ay exactly the same kung ano ang itsura nitong mag-asawa na naka-pink at naka-jacket. And nung nagbayad na daw online itong si ate girl na naka-orange, bigla siyang binlock kung saang messaging app sila nag-uusap. Kaya naman nagalit agad itong si ate girl na naka-orange dito sa dinescribe na tao nung kausap niya online na binayaran niya na ng pera. At ang totoong nangyari wala sa eksena yung scammer or possible na nasa Lala Garden din yung kausap niya kasi paano niya madidescribe yung taong nasa Lala Garden kung wala siya doon, di ba? Kaya lesson ito para sa lahat, especially sa mga mahilig bumili ng sobrang mamahal na items online na mag-triple ingat kahit na magmi-meet up kayo ng kausap nyo para bilihin or para kunin yung items na bibilihin nyo sa kanya. Siguro mas maganda sa mga ganitong meet up make sure nyo muna na nasa kamay nyo na yung items na bibilihin nyo, i-check nyo kung gumagana or in good condition, kung may mga gas-gas, mga ganyan, bago kayo magbayad ng pera. Hindi yung magbabayad kayo agad-agad nang hindi nasisecure yung items na bibilihin nyo tulad nung nangyari dito kay ate girl na naka-orange. At after ng mahabang paliwanagan, nagkasundo na din naman yung dalawang party, si ate girl na naka-pink at si ate girl na naka-orange. At nag-post na din sila ng apology video para sa isa't isa. Para na din maklear yung pangalan ng mag-asawa na napagkamalan nga na scammers. Ako nga po pala si Russell, si Bladel, tsaka si Sir John, tsaka si Ma'am Mikay. Kami po yung humingi ng pasensya sa kanila kasi nagkaroon kami ng skandalo sa Lala Garden sa may San Isidro. Si Mrs. ko po yung namuro niya, si Sir John, tsaka si Ma'am Mikay. May komosyon na nangyari po sa aming dalawa. Tsaka nasabihan po namin sila na scammer. Kami po yung nagpapasensya dito kasi
Ang feeling ko po parehas lang kaming biktima kasi nadali po kami ng middleman na parehas kami ng kausap. Hindi namin alam na parehas kami ng kausap. Dinescribe kami na parehas yung damit. Kaya doon nagsimula. Ang akala nila sir po, in-scam namin sila. Ang akala namin, in-scam nila kami. Kaya hindi po kami nagkaintindihan. Ngayon po, samahan niyo kami na mag-spread ng awareness kasi Nakapaglabas po kami ng nakapaglabas kami ng pera. ng pera po. Sa kanila, sa amin po pera ang nawala sa amin. Nawala Sa sa kanila kanila, po is yung kahihiyan din. kanilian Oo. po. So ayun lang naman no, for awareness lang para sa lahat. Especially nga ayun, sa willing makipag-meet up or mahilig bumili ng sobrang mamahal na items online na hindi dahil magmi-meet up kayo nung bibilihan nyo ng items, 100% safe and secure na yung transaction. Dahil sa panahon ngayon, patuso na ng patuso yung mga scammers. Talagang alam na nila yung gagawin. Level up na yung mga technique nila para makapangbudol or makapag-scam ng mga tao. So, dapat aware tayo sa mga ganitong bagay para mas matalino tayo, para mas may alam tayo dito sa mga scammers na to dahil hindi natin na alam baka next time tayo naman yung mabudol nitong mga ganitong klaseng tao. So ayun na naman for this video. Huwag kalimutang mag-follow sa page ko para lagi kayong updated sa mga videos tulad nito.